The Arranged Marriage, Chapter 6. Jam got surprised, seeing her father inside of her office. This is the first time na naroon si Mr. Lim, simula nang bumalik siya sa trabaho. Dad, bigkas ni Jam. Makahulugang tingin ang ipinukol ni Mr. Lim sa kanya na ikinakunot ng noo ni Jam. May nagawa ba siyang mali? May problema ba sa clients nila? Mga katanungang nabuo sa isip ni Jamaica dahil sa nakitang ekspresyon sa mukha ng ama. What's your problem? Matigas na tanong nito nang tumayo at humarap sa dalaga. Dad, hindi ba dapat akong magtanong ng ganyan? May nagawa ba akong mali? Yes, mariing sambit ni Mr. Lim. About business ba? No. Sambit ulit nito. Then what, Dad? It's about your husband complaining. What are you doing with your life, Jam? Galit na wika ni Mr. Lim. Naguguluhan si Jam sa mga sinasabi ng kanyang ama. What? Bakit mo pinaalis ang kasambahay ninyo without asking him first? Saad ni Mr. Lim. Iyan lamang ba ang pinunta mo rito, Dad? To confront me about the maid? Did Liam told you the reason why I took her back to the agency? Whatever the reason is, dapat hindi ka nagdedesisyon ng ikaw lang. Mag-asawa kayo, Jam. Saad ni Mr. Lim. Daddy, mag-asawa kami. Hindi ba dapat ang problema naming mag-asawa, hindi na ninyo pinanghihimasukan? Jamaica, wag na wag mo akong ipapahiya. Mabait naman ang asawa mo Turan nito. Ngumisi si Jam. Really, Dad? Are you sure na kilala na ninyo ng husto si Liam? Ayusin mo ang sarili mo, Jam. You aren't a teenager anymore. You are married and you need to be mature. Paalala ni Mr. Lim. I don't need a housemate anymore. Kaya ko namang alagaan ang manugang ninyo dahil ayaw kong may... Hindi na ituloy ni Jamaica ang kanyang sasabihin dahil may kumatok sa pinto. Come in, bigkas niya. Bumukas ang pinto. Ma'am Jamaica, boards are ready. Saad ng kanyang sekretarya. Susunod na ako. Muling nagsara ang pinto at hinarap ni Jam ang kanyang ama. I'm sorry, Dad, but I have to go. Talk to you some other time. Paalam niya sa kanyang ama. Hindi pa tayo tapos. Wika ni Mr. Lim bago makalabas si Jam. Yeah, you're right, Dad, pero hindi muna sa ngayon. May meeting ako at importante ito. Walang nagawa si Mr. Lim nang iniwanan na siya ni Jamaica. Hindi pa panahon upang malaman nito ang lahat ng nangyayari between her and Liam. Hindi siya paniniwalaan. She has to get evidences. Strong evidences para mawala ang matayog na paghanga nito sa manugang. Lumipas ang mga oras. Natapos ang meeting ni Jamaica. At agad siyang bumalik sa sarili niyang opisina upang asikasuhin ang mga papeles na naroon. Bago pa niya sinimulan ang kanyang mga gagawin, ay isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang personal number. Hindi naman masyadong nagtagal ang pakikipag-usap niya sa caller. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at saka muling naupo sa kanyang swivel chair. Inasikaso na niya ang mga papeles sa kanyang harapan. Kinahaponan, diretsyong umuwi si Jamaica. Dating gawi ulit siya. Opisina, bahay ang routine niya. Nagpahinga muna siya pagdating niya. Wala si Liam kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang nakapahinga na siya ay sinimulan na niyang ayusin ang kanilang kondo. Kaya hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Napatingin siya sa wall clock. Mag-alas 8 na ng gabi. Natapos na rin naman siya sa paglilinis.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Nag-order na lamang siya ng pagkain sa labas. Habang naghihintay ay pinasya niyang maligo muna. Pagkatapos niyang maligo ay naghintay na lamang siya sa salas. Makalipas ang halos kalahating oras ay dumating na ang mga pagkain. Kumain na lamang siyang mag-isa dahil ramdam na niya ang gutom. Lalo pa nang naamoy niya ang French fries na paborito niya. Nakakalahati na siya sa pagkain nang dumating si Liam. Hindi ka ba marunong maghintay? Saka bakit ganyan ang pagkain? Hindi ka nagluto? Magkakasunod nitong tanong. Pagod ako, Liam. At ganito ang gusto kong kainin. Tugon ni Jamaica. Ipagluto mo ako. Utos nito. Liam, it's late. Pwede kainin mo na lamang kung anong mayroon. Kung hindi sana dahil sa pinaggagawa mo, di sana may pagkain na naluto. Ako bang nagpaalis? Hindi ba ikaw? Hoy, Jamaica. Kapag sinabi kong magluto ka, gagawin mo. O baka gusto mong isumbong na naman kita sa daddy mo? Banta ni Liam. Ayon, pati pagsisinungaling nasa katawan mo na rin. Kapag hindi mo ako pagluto, malilintikan ka sa akin. Banta nito at saka iniwan si Jam. She has nothing to do but to cook. Naglabas siya ng mailuluto. She doesn't have any idea about what food Liam wants. Ayaw niyang itanong. Kaya nagluto na lamang siya ng potahe na alam niya. Pagkatapos ay inihain na niya. Maya-maya inalingunan na niya si Liam na nasa dining room. Kumain ka na, ani Jamaica. Walang salitang lumapit si Liam. Pakibuksan ang pinto, may bisita ako. Utos nito. Bisita? Ganitong oras may bisita ka pa? Yes, and he will stay here for a few days. At ikaw ang mag-aasikaso sa amin habang narito ang kaibigan ko. Dahil wala naman tayong maid, pinaalis mo eh. Tugon ni Liam. Liam, may trabaho ako. Pwede naman mag-stay sa hotel yung kaibigan mo. Bakit dito pa? So, this is my condo. Saad ni Liam. Uuwi muna ako sa bahay ni na daddy. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, dito ka lang. Aasikasuhin mo kami. Understood? Mariing turan ni Liam. Hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ko. I'm working for my parents' company and for myself as well. Biglang tumayo si Liam at agad hinawakan ang buhok ni Jamaica. Aray, Liam, ano ba? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka sumunod sa akin. Anas nito. Binitawan siya ni Liam nang tumunog ang cellphone nito. Open the door. Utos nitong muli. Wala nang nagawa si Jamaica kundi ang sumunod sa inuutos ni Liam. Lumabas siya ng dining room at saka tinungo ang pinto. Napagbuksan niya ang lalaking noon lamang niya nakita. Kaedad lamang ito ni Liam. Hi! Bati ng lalaki tsaka pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Come in. Ani na lamang sa lalaki. Pumasok naman ito. Have a seat. Tatawagin ko lang si Liam. Ani niya rito at saka ito iniwan sa salas. Tapos na itong kumain nang mapasukan niya. Linisin mong mabuti rito. Utos ni Liam kay Jamaica. Hindi na siya nagsalita. Basta inayos na lamang niya ang mga nagamit ni Liam. Pagkatapos niyang malinisan lahat ay pinasya niyang bumalik na sa kanilang kwarto upang makapagpahinga. Can you cook something for us? Dinig niyang utos ni Liam nang mapadaan siya sa salas. Mayroong alak sa lamesa at may 2 kopita. Liam, it's late. Wika niya. So? Sabado bukas, hindi ka papasok sa office? Saad ni Liam. Magsasalita pa sana si Jamaica, pero tiningnan siya ni Liam ng matalim. Kaya pumihit siya pabalik sa kusina. Halos pikit na ang kanyang mga mata habang nagluluto. Nagmistula na siyang katulong. Madaling araw nang natapos ang mga ito. Inayos niya ang isang kwarto upang magamit ng kaibigan ni Liam.
Pagkatapos ay bumalik siyang muli sa salas upang ayusin ang mga kalat doon. Kung bakit ba naman hindi sa minibar nag-inuman ang dalawa. Pagkatapos niyang malinisan ang lahat ay pumasok na rin siya sa kwarto. Tulog na si Liam at hindi ito nakaayos ng higa. Kaya kinuha na lamang niya ang kanyang unan at kumuha ng comforter sa cabinet, saka nahiga sa couch. Kaagad siyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Jamaica and she prepared breakfast. "Hi, good morning." Tinig mula sa pinto ng dining room. Lalaking walang suot pang itaas ang nilingunan niya. Kaagad ding nag-iwas ng tingin si Jamaica. "Breakfast is ready. Gigisingin ko lang ang asawa ko." Ani Jamaica at saka iniwan ang lalaki sa kusina. Nakabihis na si Liam nang mapasukan niya. "Aalis ka?" tanong niya. "Yes, later. May pupuntahan kami ni Alex." Sagot nito, himala. Hindi yata ito sumisigaw ngayon. Okay. Nasa dining room ng kaibigan mo. Asikasuhin mo kami. Mamaya pagkaalis namin, linisin mo ang buong kondo." Bilin nito. "Malinis naman dito ah." Nagrereklamo ka? May bisita tayo. Kaya dapat malinis, okay? Saad nito pero sa mahinang boses. Hindi na lamang umimik si Jamaica. Sumunod na lamang siya kay Liam palabas. May suot ng pang-itaas ang lalaki na naghihintay sa kanila. "Pare, let's eat." Ani Liam dito. Ngumiti ito at muling naupo. Inayos ni Jamaica ang mga kailangan nila. Umupo naman si Liam paharap sa kaibigan nito. "Serve us." Dinig niyang utos ni Liam nang akmang uupo na siya. Pare, pareho kayong super rich. Wala kayong kasambahay? Usisa ng kaibigan ni Liam. "It's better for us to be alone. You know what I mean. Wala pa naman kaming anak." Tugon ni Liam. "Hindi ba ang asawa mo ang vice president ng kanilang company? How can she manage to take care of you?" And so on. Usisa ulit ni Alex. "Malilate na tayo. We better eat." Paglilihis ni Liam sa usapan. Pinagsilbihan sila ni Jamaica hanggang sa natapos silang kumain. Pagkatapos kumain ng dalawa ay kumain na rin siya at hinayaan na lamang niya ang mga ito. Wala na sila nang natapos siyang maglinis sa kusina at dining room. Maya-maya ay mayroon siyang tinawagan. Hindi naman nagtagal ang pakikipag-usap niya sa kanyang tinawagan. Halos kalahating oras ang hinintay niya bago may nag-buzzer. Ngumiti siya at bumati sa kanyang napagbuksan. May kasama rin itong security guard. Pagkatapos ay pinapasok niya ang mga ito. Maya-maya pa ay sinimulan na ng mga ito ang ipinapagawa niya. Magalipas ang halos 2 oras ay natapos na ang mga pinagawa niya. She prepared a snack for them. Pagkatapos ay nagpaalam na ang mga ito. Huminga ng malalim si Jamaica at saka pinagpatuloy ang kanyang ginagawa kanina. Lumipas ang maghapon. Pagkatapos nagluto ni Jam ng hapunan nila, ay nagpasya siyang magpahinga muna. Pagkatapos ay naligo. Eksaktong paglabas niya mula sa kanilang kwarto ay dumating si Liam. "Where have you been? Why didn't you open the door?" Usisa ni Liam. "Sorry, I was inside the shower room. You have your own key and you know the passcode naman, di ba?" "Enough! Magrarason ka pa eh!" Sigaw ni Liam. Kanina lang akala mo maamong tupa. Ngayon tigre na naman. "Excuse me," nasabi na lamang niya. "Prepare my wine," pahabol ni Liam. Hindi na siya lumingon dito. Dumiretso na siya sa minibar, pagkatapos ay sa kusina. She opened the refrigerator nang biglang may humawak sa kanyang baywang. "Sorry, nagulat yata kita," saad ni Alex. Hindi na siya nagsalita. Basta na lamang siya lumayo sa refrigerator at diretsong lumabas. Bit-bit ang ice cubes.
Mabuti na lamang at hindi niya nabitawan ang mga iyon kanina dahil sa gulat. Hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa gulat sa ginawa ni Alex. Maya-maya ay nasa minibar na rin ang dalawa, kaya lumabas na siya. Nasa pinto pa lamang siya nang nagsalita ang kaibigan ni Liam. Her hips is so soft, parang ang sarap haplusin at pisil-pisilin. Saad nito. Yeah, you can hold her wherever you want, as I have told you. Tugon ni Liam na napatingin pa kay Jam na nakatalikod. Baka magalit siya. Wika ulit ng lalaki. Akong bahala sa'yo. Nakangising sagot ni Liam. But she's your wife, not a girlfriend. Iba nga kahit hindi pa nila sawang isang babae. Halos pumatay na kapag may tumingin lamang sa girlfriends nila. Turan ni Alex. I never considered her a wife. Saad ni Liam. Oh? Anyway, pare, thanks at pumayag kang dumito na lang ako until my seminar is done. Wika ni Alex. Don't mention it. What are friends for? May bakante namang room dito. Saad ni Liam. Sabagay, sambit ni Alex. Then they toast. Lalong dinagundong ng kaba si Jamaica. Ramdam niyang mayroon ng mali. Pumasok siya sa kwarto nila at doon na lamang hinintay na matapos mag-inuman ang dalawa. Doon taimtim siyang nananalangin at humihingi ng gabay mula sa itaas. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng gutom, kaya lumabas na siya at nagpunta sa kusina at naghain ng hapunan niya. Hinuha niya hindi pa tapos mag-inuman ang dalawa. Ayaw niyang puntahan ang mga ito upang sana ay silipin. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang marinig niya ang tinig ni Liam na tinatawag ang kanyang pangalan. Nandito ka lang pala. Hindi mo ba naririnig ang tawag ko? Galit na turan ni Liam sa bungad ng pinto. I heard. Tugon niya. Talaga? Aso nagbibingi-bingihan ka ganon? Saad ni Liam. Bakit ba? Medyo naiirita na niya ang tanong. Linisin mo ang minibar. Pabalang na utos nito. Pwede bang mamaya na? Can't you see? I'm eating. Clean it now. Pag pumilit nito. Hindi mo ako katulong. Kung gusto mo, linisin mo na. Inilang hagbang ni Liam mula sa kinatatayuan nito hanggang sinakinauupuan ni Jamaica at hinila siya nito sa braso at pinatayo. Pinataob pa nito ang plato na may lamang pagkain. Aray, Liam ano ba? Nasasaktan ako. Sumunod nitong ginawa ay pinisil ang pisngi ni Jamaica. Dahil doon ay dinampot niya ang kutsilyo na nasa gilid ng lamesa. Kapag may inuutos ako, gagawin mo. Mariing wika nito. Napapikit si Jamaica ng mariin. Lingid sa kanilang kaalaman ay mayroong nanonood sa eksenang iyon sa dining room. Kung gusto mo, ikaw ang gumawa. Mariin niyang sabi. Talagang gusto mong masaktan ha? Ani nito at akmang susuntukin si Jam. Subalit mabilis niyang tinutok ang kutsilyo rito. Sige, subukan mo. Hayop ka? Lumapit ka. Hindi ako magdadalawang isip na ibaon sa'yo ito. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. I swear. Mahina ngunit mariing bigkas ni Jamaica. Saka iniwan si Liam. Dinala rin niya ang kutsilyo. Makukuha kaya ni Jamaica lahat ng ebidensyang kailangan niya. Dito na rin ba magwawakas ang kahayupan ni Liam? Abangan ang karugtong.